Through the light of the scripture at ating basahin tunghayan sa aklat ng John. Sa inyong mga Bible or e-Bibles or on our screen, let us read from the book of John chapter 3 verse 3 to 8. Ayan. Okay? So John 3, verse 3, starting verse 3. Jesus answered and said to him, "Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Nicodemus said to him, "How can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born?" Jesus answered, "Most assuredly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not marvel that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit." Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita na aming pag-aaralan at aming dalangin, Panginoon, na ito po ay aming mauwaan sa magitan ng Parang Espiritu siya kahayag sa amin at ang lulusay mauwaan lahat. Mula sa iyong papakyari ng Panginoon ng Santo Espiritu. Salamat muli, ikaw lamang ang siyang aming maitaas na kakila sa aming kalagayan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Spiritual rebirth. So dito po ay ilang beses na binanggit ng ating Panginoon yung the word, yung spirit, ano? Yung born in the Spirit. So ang ating papasin at pag-aaralan, ang buhay ay hindi lamang tungkol sa physical. Most of the times, people are more concerned about the physical sense of our life or the material sense. No? But our life is really more about spiritual. Without the Spirit, we are nothing. Kaya nga lahat patungong impyerno. Bakit? According to the Bible, mamaya ay pag-aaralan natin sa mga susunod, lahat ng tao ay nagkasala. Kaya naman lahat ay patungong kapahamakan sa apoy ng impyerno, namatay tayo sa ating buhay spiritual dahil sa ating kasalanan. Okay? Kaya baliwala lahat kung wala ang spiritual aspect of our lives. Kaya marami ang napapahamak. No? Kaya nga dito, pinag-usapan ng Panginoon at Nicodemo ang kahalagan. Maunawaan natin yung kahalagan ng pagkapanganak ng muli. No? Ang bagong pagkapanganakan ay isang may malikhaing gawa, tinatanggap ng Diyos ang pananalig ng isang pananampalataya at ikakabit ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Okay? So there is no such thing as non-born-again Christian and a born-again non-Christian. Ayan. Okay? So tingnan natin mabuti. No? There's no such thing as non-born-again Christian and a born-again non-Christian. Vice versa. Hindi mo pwedeng pagbalik-balik ta rin. Ano? Kung ikaw ay born-again, you are a Christian. Hindi pwedeng hindi ka born-again pero Christian ka. At hindi rin pwedeng born again ka, pero non-Christian ka. Hindi rin pwede. Amen? Kaya, mahalaga ito yung maunawaan natin. It is same as unbiblical. Ayan. Okay? Unbiblical. Dahil kanina sabi, sa binasa natin kanina, ang Panginoon mismo nagsabi, you must be born again. Kaya minsan, sabi ng maraming tao, kailan lang nagsimula yung born again na yan? Nung magsulputan mo, sabi ng maraming Katoliko. Kailan lang ba kayo nagsimula dyan sa religion ninyo? Sabi nyo. Ha? Saan po? Sino ang founder ng born again Christian?
Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen? Huwag tayong malilito. Bisa kasi, mas una kami. Una ang Muslim, una ang Roman Catholic, una ang mga Saksi ni Jehovah, etc. etc. Kasi ngayon lang pumutok yung mismong hayag na pagkasaad ng relihiyon o ng ating pananampalataya bilang mga born again Christians. But then, even first century, even the time of the Lord, ipinahayag niya, you must be born again. Kaya nagsimula ang born again? Ang Panginoon ang nagsimula. Ang Roman Catholic po ay nagsimula during the 3rd to 4th century. Yan. Okay, 400 taon pa. So, nauna pa rin si born again. Kaya hindi tayo nakikipagpaligsa, but that is the truth from the Bible. Kaya dito mahalaga maunawanan about the spiritual birth o yung tinatawag natin born again. Ano ba ibig sabihin ng born again? Those that are chosen and being raised or regenerated in order to see and enter the kingdom of God. You cannot see or you cannot enter about the kingdom of God. So, then ano ba yung kingdom of God? Kingdom of God, those Christians or followers of Christ. You cannot be a Christian or followers. Sabi doon, you cannot see. You cannot enter the kingdom of God unless you're born again. So that kingdom of God means the Christians or those followers of Christ. You cannot be a follower or Christian unless you're born again. Kaya nga hindi mo pwedeng paghiwalayin. It is unbiblical to become non-born again Christian or vice versa, a born again non-Christian. Amen? Naintindihan ba natin? Amen. So kaya hindi natin pwedeng itago ang pagiging born again mo. Kasi marami nagkiklaim ngayon about Christian faith or what we call the professing Christians. Dahil yan po ang layunin ng demonyo ng Satanas, no? Na guluhin ang katotohanan. But the Bible says, you shall know the truth. Pansinin niyo, no? You shall know the truth and the truth shall set you free. John 8:32. Pansinin natin, bakit sa lahat ng relihiyon sa buong mundo, sa Christian religion lang, maraming klase, no? Na tinatawag na heretical view. Pero all other religions in the whole world, like for example, Buddhism, Confucianism, or Muslim, wala silang heretical doon. Ha? Walang pwede sabihin, ikaw, heretical Muslim view. Hindi, walang. Pare-paro. Walang nanggugulo. Marami lang nanggugulo sa Kristiyano. Di ba? Ang daming klase. Ano ba talaga tunay? Meron sa Jehovah, may Iglesia ni Cristo, Kristiyano lahat yan. Yung mga Mormons, Christian din. Kasi Jesus Christ, the Latter-day Saints. Katoliko, yung Roman Catholic, Christian din. Ha? Pero mapapansin natin, their practices is actually contradictory about what is written in the scripture. Iba-iba, no? Kaya nga, ano ang patunay na nasa tama kang pagpapakahayag ng iyong buhay na tinatawag na born again Christian or ang modern term ngayon ay tinatawag na biblical Christian. Kasi ano ba talagang klaseng Christian ka? So, ang isa ngayon sa ginagamit ay, kasi yung pagiging born again, medyo hayag na lahat, parang gas-gas na. Ngayon, sa modern view, we can say that we are the biblical Christian. Kasi most of the time, those other so-called professing Christian religion, they say they are Christian, but they practices life that is contradictory to the scripture. For example, Catholic, Roman Catholic, no? Sa Christian, pero bakit gano'n? Meron ginagawa sila na hindi tama sa sinasabi ng Biblia. Meron silang rito. So, in a short background, actually, nung lumalaganap ayon sa history, the church history, nung lumalaganap ng Christianismo, nagkaroon ng Church of Jerusalem, kauna ng Christian Church is in Antioch, Jerusalem. Hanggang sa nag-send na sila, nakarating sa iba't ibang parte ng mundo at nakarating sa Roma. And take note that Rome
is the place where the Roman Emperor lives. So, nandun ang government ng Roman Empire. Very influential. So, as times goes on, dumami ang mga Christian doon, naging sentro din ang isa sa sentro ng Christianismo ang Rome, but actually originated from the Jerusalem. And as times goes on, nagkaroon na ng mixture ng paganism. Kasi ng 3rd century, pumalas itong si Rome. Marami na kasi ang mga sentro ng Christian religion like Jerusalem, and Constantinople, and Rome, Italy, and all the parts of the world. So, dahil nga superior ang Rome, dahil nandun ng Roman Emperor, they declare themselves that they are the center. Sila yung capital. Sabihin, no? At sa kanila nagmula dahil nandun ng Roman Emperor. So, to make it short, hindi tinanggap ng original, no? Na pinagmula, which is in Jerusalem. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng kalasan. Kaya nga itong original na pinagalingan ng Christian, na Christianity is from Jerusalem, hindi na umugnay sa Rome o tinatawag na Roman Church during that time. Kasi noong time na yun, dineclare nila that Christianity is universal, means Catholic. Kaya nagkaroon ng Catholic Christian. Actually, tama yung Catholic Christian. During that time, no? Lahat yun ay the same Christian as a universal, they call themselves Catholic Christian. Yan. Catholic. Kaya lang, nung pumalas na, siyempre, hindi pumayag ng original, ng origin talaga, na hindi ganyan na paniniwala ng Kristiyanismo na may mga libulto. Eh, ang Roma, may maraming libulto. Kaya pumalas na sila. Nagsulong ngayon ang Roma, and they started to call themselves what is known today as Roman Catholic. Yeah, naintindihan na natin? So, short history, ha? Bakit mayroong Roman Catholic? Pero hindi naman talaga ito. Ayaw ng Biblia ang pinagagawa. Pero Christian din. Yun ang history. Kasi nahaluan na ng paganism. Okay? Kaya kung sasabihin mo Catholic, actually we are Catholic Christian as a universal. Pero yung Roman Catholic, bumukod na yun. Or kumbaga, kinalasan, inayawan ng maraming mga center of churches around the world. So yan po ang short history. Para maintindihan lang natin. Okay? So, isang bagay para malaman kung totoo ang Christian. According to the Bible, from what the Lord Jesus declared, that we must be born again. Kahit anong mangyari, iyan ang patunay. You must be born again. And that was what we call the spiritual rebirth. Amen? Ayan, napakahalaga yan na tayo sila. Okay? You cannot be a Christian without being born again. True Christians are those being born again in the Spirit. Kasi maraming hindi nakakalito ngayon. Mahalaga maalaman natin. Ang pinanganak ng laman ay laman, at ang pinanganak ng Espiritu ay Espiritu. John 3 verse. Okay? So we need to know about the things about spiritual birth. Number one, natin, ano ba ang mga bagay na dapat natin manuan about being born again, or we call the spiritual birth. Okay, so number one, why do we need the spiritual rebirth? In verse 3, ng John chapter 3, verse 3, says, Jesus answered and said to him, si Jesus ang nagsasalita, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. So, sa nagmula din sa Panginoong Jesus, sa kanyang bibig, nagmula. Kaya pag tinanong tayo, saan ba nagsimula yung born again? Sa Panginoon, sa bibig mismo ng Panginoon. Okay? So, but sabi ko, why do we need spiritual rebirth? In order to understand why we need, or why we need to know, in order to understand why, rather, we need to know what is spiritual rebirth. Alamin muna natin, ano ba yung spiritual rebirth bago natin malaman kung bakit na kailangan. So, sabi dyan, spiritual rebirth is theologically termed as
regeneration. Para tayo nasa classroom. No? Pag-aralan mo maganda, mag-take down notes tayo. So it termed theologically as what we call regeneration. Regeneration means marks the beginning of a new life in a radically renewed person. Yung binagong buhay, nabuhay ulit. So another meaning ito sa dictionary, sabi yan, is spiritual renewal, revival, or rebirth. Yeah. Okay? So spiritual rebirth means regeneration. Thus, the biblical term says, born again. Ayan, okay, may natututunan tayo ha. Classroom ha, children. Para tayo nasa school. Kasi mahalaga may ganito tayong pag-aaral. Kasi hindi puro lamang tayo makikinig ng gusto natin marinig na nakakiliti sa ating mga kagustuhan. Ito mahalaga na maunawaan natin mabuti. Alam mo ang stand mo sa iyong pananampalataya. Okay? So, ngayon, bakit kailangan ng bawat isa ang bagong kapanganahan? Why we need a spiritual rebirth? Sabi dan, for all have sinned and fall short of the glory of God. Romans 3:23. Nagkasala ang lahat. Amen? Walang hindi nagkakasala. Tama? So, and then sabi dan, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan natin, kamatayan. Kaya lahat tayo ay namatay. And then sabi dan, but the gift of God is eternal or eternal life in Christ Jesus our Lord. In Romans chapter 6:22. Namatay tayong lahat. Okay? Pero sabi nga, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Sa text na binasa natin, sabi na, that Jesus declared the necessity of rebirth or being born again to see the kingdom of God. Kaya sabi niya, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. John 3, verse 3. The word unless, sabi niya, unless, sa Tagalog, maliban. Sabihin, it signals a necessary condition for seeing and entering the kingdom of God. Mahalagang bagay. Hindi natin bibigyan ng pansin. Ang gusto lang natin, pag nag-church tayo, nagkakantahan tayo, masaya tayo, sumasayaw. Pero ang higit na mahalaga, gaano mo naunawaan ang pagiging Kristiyano mo? Na ikaw ay tunay na naniniwalang ligtas ka. Oo, naunawaan mo. Mahirap basta sumabay sa agos na hindi mo nalalaman kung saan ka patungo kasi hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam kung saan ka dadalhin. Diba? Kaya mahalaga yung tinatawag na understanding. The Bible says also that we need to study the Word of God. Okay, study the Word of God, a workman that is approved unto God, rightly dividing the Word of truth, sabi ng 2 Timothy. Okay? So, the Word unless signals as necessary condition for seeing and entering the kingdom of God. Meaning, we cannot obey God because we are spiritually dead. Amen? Hindi ka pwedeng makasunod dahil patay ang iyong spirito. Kaya, that's the reason why marang ang tao ay we incline into a sinful life. Lahat tayo ay puro kasalanan ang nasa isip. Puro pagkakasala. Lahat ng nasa isip ng tao, puro kahalayan, kahangalan, itong kasamaan, panlalamang. Diba? Sino hindi nag-iisip na manlamang? Eh kahit sa sports, gusto makalamang ka eh. Diba? Ganyan ang tao. So nature natin yan. Talaga tayo sa lahat. Dahil yan ang ating naging kalagayan. We are spiritually dead. One cannot see, understand. Spiritually dead. One cannot see, hindi mo makita. Kaya sabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see. Okay? Spiritually dead, that is, one cannot see or understand. Or desire things about God and His Word in the Bible. So, spiritual rebirth then is essential part of Christianity as well as entering the kingdom of God and by being saved by grace. So, meaning to say,
Hindi ka maliligtas kung hindi ka tunay na born again. Kaya napakahalagang malinawan mo. For you to be sure about your salvation, you need to understand clearly that you are born again Christian. Amen? Hindi biro ito. Otherwise, wala lahat ang ginagawa mo. Kahit anong punta mo sa church, kahit anong paglilingkod mong umaawit, sumasayaw, at kung ano man sa ginagawa sa loob ng church, kung hindi mo alam ng malinaw na ito ay totoong born again, bali wala lahat siya. Amen? So kaya napakahalaga po yung makalawa natin. Sino ang makapagsasabi, ang puso ko'y napanatiling dalisay, ako ay malinis at walang kasalanan. Sapagkat sabi ng Panginoon, sabi ng Bible, for all have sinned. Okay? Kaya itong ang Panginoon, kasi ninyo, kanina niya sinabi, you must be born again. Kay Nicodemo. Si Nicodemo po ay hindi isang masamang tao sa sitwasyon ng buhay ng lipunan noon. Isa siyang Pariseo. Pharisee, member of the Pharisee. Pag sinabi Pharisee, ikaw ay tagapagturo ng kasulatan ng Old Testament. No? Hindi siya yung magnanakaw, hindi siya si Zacchaeus, hindi siya yung magnanakaw katulad ng nasa tabi ng Panginoon Jesus sa krus. No? Siguro kung sa kanila sinabi yun, baka talagang dapat lang, kaya dapat silang muli. Kasi totoong magsalan. Pero ang pinagsabihan, mabuting tao sa paningin ng lahat. No? You must be born again. Sabihin, lahat yung masama, kahit ikaw na sinasabi mo, isa kang pare, isa kang pastor, isa kang kung sino man, you must be born again. Ang sabi ng Panginoon. That is spiritual living. Bigyan mo ng halaga sa buhay mo ang pagiging born again. Okay? So in other words, you are not saved unless you are born again. Kaya sabi ng Panginoon, you must be born again unless you cannot see or you cannot enter into the kingdom. Amen? Number 2, about rebirth or spiritual rebirth. How does man experience rebirth or born again? Ang sabi ito sa ating teksto na pinabasa sa John chapter 3, verse 4. Tuloy natin hanggang verse 8. Sabi doon, Nicodemus said to him, how can a man be born when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born through water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Inulit-ulit, no? Ang Panginoon. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Do not marvel that I said that to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of spirit. Okay? How does a man experience the birth or born again? You cannot tell. Hindi ko alam. Bakit? Dahil hindi naman ikaw ang gumagawa ng iyong pagkasilang muli. Ikaw ba ay may ginawa ka bang tulong para ikaw ay ipanganak kahit sa laman? Sa biologically, wala tayong nagawa na contribution para tayo ipanganak. No? Dahil wala pa tayo, hindi natin alam. Kaya yung sabi doon, you cannot tell. Like the wind blows, you cannot tell where it goes. You can hear the sound, but cannot tell where it comes from and where it goes. The same, so is everyone who is born of the Spirit. Ibig sabihin wala tayong ginawang effort. It is not by our own works, but by the work of God that we have been born again. Amen? Then an unregenerated soul don't know and cannot do anything to act in response to God by faith. Ito, pagdating sa pananampalataya. Marami kasi naniniwala, pag tinanong, paano ko ba na-born again? Kasi tinanggap ko, nanalig ako sa Kanya. Kaya ako na-born again. Hindi po ganon ang sinasabi ng Biblia. Okay? Kaya ka na-born again, hindi dahil sa pagtanggap mo, hindi dahil sa pananampalataya mo. Kasi hindi ka mananampalataya, hindi ka rin tatanggap dahil patay ka nga.
But then God first quickened our dead spirit. Inuhay muna tayo ng Panginoon. Naintindihan na natin? Kaya tayo naboborn. Wala tayong ipagmamalaki. Lahat ay gawa ng Diyos. Kaya nga the windows, alam mo, mahangin meron, pero hindi ko alam kung saan galing at saan patungo. Same as those who are born in the Spirit. Ito'y namamahalaga lamang that we need to have a full trust in the Lord, in our faith. Magtiwala tayong lubos sa ating kaligtasan na ang Diyos lamang ang may kagagawan. Okay? We did not contribute in our physical birth as well as in our spiritual birth. Maganda, take down notes niya. Maganda, okay? Kaya sabi doon, you cannot tell. For as the body without the spirit is dead, so faith without work is dead. Also, sabi ng James chapter 2:26. Kahit sinasabing merong faith, patay naman, baliwala rin. Hindi ka makagagawa, patay. Okay? So, ang paraan, how does a man experience the rebirth? Okay? Born again experience is by way of the work of the Spirit of God. Gawa ng banal na Espiritu. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. John 6:63. Regeneration or born again is the work of the Holy Spirit upon those who are spiritually dead. Okay? Paano ka bubuhayin kung buhay ka sa palagay mo? Kaya po maraming hindi nakakaunawa. Kasi ang tao karaniwan hindi matanggap na siya'y makasalanan. Wala naman akong kasalanan eh. O hindi, kung wala kang kasalanan, hindi ka patay. Hindi ka maboborn again. Eh buhay ka eh. Amen? Kaya yung regeneration, pag-aaralan natin ito, regeneration is the work of the Holy Spirit upon those who are spiritually dead. Ngayon, kung di mo matatanggap na ikaw ay makasalanan, na ikaw ay may kaunting buti sa iyong buhay, sarili, eh, ibig sabihin, hindi ka namamatay spiritual. Ngayon, kung hindi ka namamatay spiritual, hindi ka pala kailangan ma-born again. Pero sabi ng Panginoon, you must be born again. At ang sabi ng Bible, the wages of sin is death. At ang sabi ng Bible, for all have sinned, hindi pwede magsamali. Pero ang tao hindi matanggap at hindi nagsisisi ng kanyang kasalanan, hindi umaamin, hindi nagpapakumbaba, umaamin na siya makasalanan, mananatiling buhay sa kanyang pag-aakala ng isip na siya hindi nagkakasala at hindi makasalanan. Therefore, he believes hindi siya namamatay. Kung hindi ka namamatay sa iyong kasalanan, walang bubuhayin sa iyo. At kung hindi ka mabubuhay na muli, hindi ka maliligtas. Amen? Naintindihan ba natin ang susundan natin? Mahalaga. No? That is the way of the regeneration of the spiritual rebirth. You need to accept the fact that you are a sinner. Yung dyan mo mararanasan. Okay? Kaya ngayon, ikaw ay bubuhay. Kaya sabi in Ephesians chapter 2, verse 1 to 2, basahin natin sa ating screen. And you, He made alive. Ano sabi kasunod? Who were dead. See? Hindi ka pwedeng buhayin kung ikaw hindi dead. And you He made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walked against the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. Ganyan ang buhay natin sa ayaw sa gusto natin. Tayo ay masuwain, hindi sumusunod. Kaya lang natin nasusunod dahil tayo ay binuhay sa ating espiritu. Diba? Kaya tayo namatay mula doon sa kasalanan mana kay Eva at kay Adan. Huwag nung kainin ang pinagbabawal na bunga. Sila'y nagkasala at sila'y namatay sa espiritu. At yun ang pinana natin. Kaya dahil doon sa kamatayang spiritual, hindi ka na makasunod sa totoo. Ang lahat ng ginagawa mo ay mali at pagkakasala. Kaya
hindi mo makikita, hindi ka makapapasok, maliban ipanganak mo muli sa Espiritu. Amen? At hindi tayo gumagawa. Okay? Hindi natin kayang sumunod, malibang ilapit tayo ng Ama sa pamamagitan ng banal na Espiritu na bumuhay sa atin. Okay? Hindi tayo pwedeng sumunod sa Panginoong Jesus. When we say following the Lord Jesus Christ, it talks about following His words in the Bible. You cannot follow or obey the words of the Lord unless the Father quicken us, made us alive. Binuhay muna tayo ng Ama sa pamamagitan ng kapangyarihan niya ng banal na Espiritu. Kaya tayo ngayon ang susunod. Kaya sabi ng Panginoon doon sa John chapter 6 verse 44, ang sabi na, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up at the last day. Kasi na ito yung nagpapahayag na kung sino ang maliligtas. Sino ang maliligtas? Ito pong tandaan itong verse nito. Sino ang maliligtas? No one can come to me, sabi ng Panginoon Jesus, unless the Father who sent me draws him. Hindi pwedeng makalisunod sa akin o makalapit sa akin o to follow me, meaning to follow His ways, His words, His moral life. Hindi kaya masunod ng tao, malibang ang Diyos mismo ang gumawa sa kanyang buhay. Ilalapit siya sa Panginoon. Ibig sabihin, tutulungan, bubuhayin. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa huli doon, sabi, and I will raise him up at the last day. It talks about that resurrection of the dead. Sa huling araw, tayo ngayon ay bubuhayin at itataas, ililigtas ng Panginoon. So doon nakasalalay ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng gawa ng pagiging ng spiritual rebirth of being born again, kaya tayo ay makasusunod kay Kristo. Okay, kasi para daw ma-born again, karaniwang alam ng tao, yung dapat mabait ka, dapat ikaw ay may faith, mananampalataya para mabuhay ka. Hindi po, baliktad ha. Kaya ka sumusunod ngayon, kaya kami pananampalataya ngayon dahil you are already being spiritually born in the Spirit. And that is what we call the spiritual rebirth. Amen? Naintindihan ba natin? Amen. So take down notes niyo po. Maganda yan para meron kayong mga lesson. Okay, kaya paano tayo nagkakaroon? Paano natin nagagawa? Sabi doon sa Ezekiel 36:27 or 26-37. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. You see? Upang makalakad kayo aking sa mga tuntunin, ibig sabihin sa salita ng Diyos. Kaya hindi mo talaga masusunod. So therefore, mga kapatid, kung hindi ka sumusunod sa utos o sa mga salita ng Diyos o sa kanyang mga paggagabay sa atin kung paano tayo mabubuhay, kaya hindi ka makasunod dahil patay ka pa spiritually. Yan ang pasin ng mga sarili mo. Okay, kung hindi ka nakasusunod, sinabi ng huwag gawin ito, huwag gawin iyon, patuloy tayo sa pagsuway. Sabi, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. Ezekiel 36:26-27. Amen? So that is the way we are having the spiritual rebirth. Nabuhay tayo sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaya ang isang patunay dyan ay ang paraan na ginawa ng Diyos ay binigyan tayo, hindi galing sa atin. That is the way we have been regenerated. Amen? So number 3, panghuli. Lesson ito ha. Number 3, the result of spiritual rebirth. Ano ngayon ang resulta? Kung ikaw ay tunay na born again, sabi ka sa binasa natin, sa John 3:3 again, Jesus answered and said to him,
most assuredly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom. Unless, maliban. Pero kung born again ka, ibig sabihin, you can see, of course. So that's the point. Ang mga pagpapalang kaakibat ng bagong kapanganakan ay to see the kingdom of God. Yan. Okay, ano ba? What is the result of our spiritual rebirth? See the kingdom of God. Ngayon, makikita mo na. Ano yung sabihin nun? Dead person cannot see. Kung patay ka, hindi ka pa naborn again, hindi mo makikita. When we say see in the Bible, it talks about understanding. Oh, now I see. Di ba ganda? Pag nakakaunawa ka na, oh, I see. See? But you cannot see unless you are born again. Amen? So that is all work of God in your life. Another thing is that aside from seeing the kingdom is enter the kingdom. God. Dead and blind person cannot enter. Hindi ka pwede pumasok sa pinto kung bulag ka at patay. Saka nakakita ng patay na naglalakad at pumapasok sa pintuan ninyo. Baka kung ano na yan, zombie na yan. Diba wala? You cannot. Kasi patay. You cannot see or enter. Ano yung sabihin niya? Makapasok sa kaharian ng Diyos o mapabilang doon sa mga pinangungunahan ng Diyos. Yung kaharian ng Diyos, it means that not necessarily means like a kingdom or palace. No? The kingdom of God talks about your obedience. Okay. Nakikinig ba tayo? The kingdom of God, it talks about your obedience to God. Yung siya'y nasusunod sa buhay mo, na siya'y nagiging hari, that is the kingdom of God. You cannot enter there, the place or the situation that you are following God as your king. That is the kingdom of God. Kaya kung most of the time, hindi nangyayari sa buhay mo yan, questionable ang pagiging born again. Pakiramdam mo sa sarili. Baka puro kagustuhan mo ang gusto mong mangyari. Kaya ano ang dapat? Enter. You can enter if you are born again. Buhay ka na. At yan ang dapat na mangyari sa buhay mo. Amen? Being born again for us to see and to enter into the kingdom and then equals salvation and eternal life. Diyan magkakaroon ng totoong kaligtasan, buhay na walang hanggan. Sabi doon, you must be born again. Sabi ng John 3 verse 5. Okay? So regenerate people are new creation. This is one benefit or result of having all the spiritual birth. Tayo bago ng nilalang, bagong silang. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. 2 Corinthians 5:17. Amen? Nakikinig po ba natin? Spiritual rebirth, kapatid, seryosong panggayan. Yan ang kailangan nating maunawaan para magkaroon ka ng tunay na pananalig na ikaw nga ay may kaligtasan. Kung hindi mo maunawaan yan, malabo ka sa kaligtasan inaasahan mo. You need to first be having the spiritual rebirth or regeneration for you to understand that. And if not, hindi mo maintindihan talaga. Nananatili kang patay at bulag. Hindi mo makikita, hindi ka makapapasok doon sa paghahari ng Diyos sa buhay. Amen? So yan ang mga resulta dapat o bunga ng rebirth or regeneration. Sa pagtatapos, in conclusion, ang sabi ng Romans 8:29-30, Romans 8:29-30, sabi nun, for whom He foreknew, He also predestined to be conformed to the image of Son, that He might be the firstborn among many brethren. Moreover, whom He predestined, this He also called, tinawag.
whom He called, this He also justified. And whom He justified, this He also glorified. Yung glorified po daw sa dulo, yun po yung pagliligtas, yun yung ating kaligtasan, yun yung ating buhay na walang hanggan. Pagdating ng panahon, ng ating Panginoon ay magbabalik. Kapatid, ang resulta is that what we call God's order of salvation. Spiritual birth or being born again, therefore, is the door or the beginning of God's order of salvation. Ito na ang pintuan o simula ng kagliligtas, yung pagkakasunod-sunod, the order, God's order of salvation. Paano ba tayo sunod-sunod makikita natin ang kilos ng Diyos na tayo ay nililigtas nga? Sabi niyan, sinulat ko po. Ayan, ni-research ko sa yan. Number 1, regeneration. Tandaan nyo, sulat ko po sana. Or what we call the spiritual birth. Ang sabi doon, predestined. Pinili tayo. Tayo ay nakatakda na. We have been already regenerated. Kaya sabi kanina ito, ang Diyos ang gumawa sa buhay natin ng ating pagkasila. Hindi tayo. Pangalawa, faith. Kaya ka na nagkaroon ng faith ngayon. Kaya ka may faith, buhay ka na. This is the order. When you say order, yung pagkakasunod, the sequence. Faith means conform to the image of the Son. Romans 8:29. Conform. Ayon sa kalooban ng Panginoong Jesus. So, ang tinitingnan natin yung paraan ng ating Panginoong Jesus. Image of the Son. It involves also the crucifixion and the death of Christ on the cross that cleanses all our sins and iniquities. Number 3, those whom He called, He also justified. Justification. Romans 8:30. Sunod-sunod po yan. Okay? Justification. Whom He called, yung mga tinawag niya, ay ginajustify niya. Kanyang tinatawan ng kapatawaran. Sanctification, number 4. Ito yung tinatawag na cleansing of our sins by the blood of Jesus Christ. See? Yung mga tinawag sa even before the foundation of the world having been predestined. Sabi doon, papupali kayo ng mundo, pinili na. Kaya sila yung mga justify, sila yung isa sanctify, and lastly, number 5, sila yung those whom He justified, is He also glorified. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, take down notes dito yan. Kahit sino makausap nyo patungkol sa kaligtasan, yan ang malinaw na explanation. Amen? Mas maganda, nagkakaintindihan tayo, alam nyo ang totoong pagkaunawa ng taong naligtas. Kaya huwag kang umasa sa basta-basta lang, nang pa-attend ka lang. Seryosohin mo ang iyong pagkilala sa Diyos. Alam nyo, ang Diyos seryoso. Bakit hindi magiging seryoso? Siya ang Diyos na makapangyarihan, nakaluklok sa langit, sa trono, bumaba para magpakahirap dito. Sino ba naman tayo, mga tao lang? No? Kaya siya bumaba para ialay ang sarili sa ating kaligtasan. Tapos tayo hindi seryoso. Simpleng pag-aaral, aalamin mo na lang. Ayaw mo pang gawin. Uunawain na lang na ikaw ay naligtas dahil sa ginawa ng Diyos. Nililito lang tayo ng diablo. Kaya nga ibinigay ang salita ng Diyos, ang Bible. Basahin po natin araw-araw. Amen? For us to understand what is that spiritual rebirth. Tayo po lahat tayo tumayo. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po muli sa mga nakataong aming pag-aaral, bagamat sa maikling panahon. Nagkaroon kami ng pagkakaunawa ng kahalagahan na maunawaan namin lubos ang aming kaligtasan. That it is not by our own works, but by your work, by the Holy Spirit, that you have been already raised us, quicken our dead spirit so that we can understand and see
and enter into the kingdom of God, and all the laws, and all the words, the Bible, the Holy Scripture, we can follow. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pagbuhay sa aming patay ng mga kaluluwa at ng Espiritu upang ikaw ang aming kilalanin at sa gayon kami ay iyong ililigtas. Salamat muli, pagpalain po ang lahat sa aming buhay, sa iyo po ang kapurihan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. God bless you.